Malacanang established and launched the Sumbong sa Pangulo website last week. I commend and sincerely thank the President for this open source website. Isa sa mga dumalo sa privilege speech ni Senator Lacson, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang lead convener ng M4GG o Mayors for Good Governance. Retiradong general ng PNP si Mayor Magalong. Dati rin siyang hepe ng CIDG o ng Criminal Investigation Detection Group na siya ring inatasang nag-imbestiga sa Mamasapano Massacre taong 2015. I sacrificed my career to fight for what is right. Ganon din yung Mamasapano. I fought for what is right. Ano pa bang question ninyo sa reputasyon ko at track record ko? Mayor Magalong, salamat po sa interview na ito. Yes, good afternoon, Jessica. Pwede po bang malaman, paano nyo ho naisip na bumuo na itong Mayors for Good Governance na movement? Nag-umpisa yan nung nagsalita ako sa Philippine National Police sa Camp Crame sometime in July 2023. Is corruption now becoming a norm in government? Marami na tumatawag at nagsasabi sa akin na huwag mo na ituloy yan, kawawa ka lang yan. Naalala ko na tumawag dun sa mga kaklase ko sa leadership and governance. Then we built the Mayors for Good Governance na. And the first launch was done in UP Diliman and there were 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the 1,400 plus na mayors. At wala kaming ginawang filtering. After mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, kukonti lang yung gustong maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, what does that tell you po? Anong sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos at malinis at tapat na mamumuno? Alam mo, sa 202, lumalabas na 11 point something % lang yan. We're just scratching the surface. Siguro tanong, bakit tayo mag-join? Isang malaking factor is natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa gripo kasi binabantayan din sila. Mawalan ng tubig sa gripo? Ano ibig sabihin nun? Mawalan sila ng pondo. Ganun ba sa gobyerno? Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng patayan ka ng gripo? Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Kaya, kasi nga it's a good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. Such a lonely fight. Do you feel that? Initially. Pero I went over the words again of Senator Lacson, frustrated. Don't get frustrated. Alam mo ngayon, ang dami naming suporta coming from very reputable na mga organization from the private sector. Noon pang nakaraang taon, inilabas ni Magalong ang mga nadiskubre niyang dimanong anomalya sa DPWH sa Cordillera Administrative Region o CAR, katulad ng overpriced na pagbili ng tinatawag na cat's eyes o reflector light sa mga kalsada. Ang aktwal na presyo ng bawat unit ng cat's eyes nasa 1,350 pesos lang. Pero ang nakalagay sa detailed unit price analysis ng DPWH, 11,720 pesos na ang presyo. Ibig sabihin, overpriced ng 10,370 pesos per unit. Kung may 100 cat's eyes sa kalsada, gagastos ang gobyerno ng mahigit 1.1 million pesos sa halagang dapat lang sana 135,000 pesos. Sa computation ni Mayor Magalong, 9.8 billion pesos ang kabuang halaga ng naibulsa para lamang sa cat's eyes. 121,330 pesos ang inilaang pondo para sa yellow barriers sa bawat isang metro ng kalsada. Pero ang aktwal na presyo lang daw nito, 20,000 pesos. Malinaw na ang kickback kada isang metro mahigit 100,000 pesos. Ang presyo ng rock netting, ayon kay Mayor Magalong, 6,000 pesos kada square meter. Pero ang nakalista raw sa DPWH, 25,000 pesos noong 2023. Kaya kung susumahin sa kabuuan para sa lahat ng rock netting na binili para sa Cordillera taong 2017 hanggang 2023, 46.61 billion pesos. Sa pagtatansya ni Mayor Magalong,
28 billion pesos dito ang napunta sa kickback o tongpats. Paano nyo ho na nakita na may anomalya sa procurement po noon? Humingi ako ng data, information o kaya documents sa DPWH. Nilalaro ako, pinapaikot ako. Minsan nga nag-request na ako through the Regional Development Council to compel DPWH to provide me documents, yung mga contracts. Gano'n. Ang sabi sa akin ng DPWH, bigyan ka na lang namin ng link. Pinuksan namin yung link. Isang linggo na kaming click ng click. Kasi wala kami makita doon. So, kinausap ko yung NEDA to conduct a study. Doon namin nabisto na. Hindi pala. Tapos nakausap ko yung isang contractor. Sabi niya, sir, pagod na kami. Kadi-deliver na pera sa kanila. Kano ba kinukuha sa iyo? 40%. So ang collusion, contractor and DPWH, ganun po ba yun? Yeah. Contractor, DPWH. Tapos, tinanong ko sa kanya, sino ba binibigyan mo? Pero di siya mga binanggit sa akin ng mga mambatas. Tanong ko sa kanya, ilan ba kayong contractor? Sir, sa grupo namin, 7 kami, pero hindi ako yung contractor. Subcontractor lang po kami. Kaya nga, sino siya main contractor? Sila rin po. Yung mga politiko rin. Sinong supplier? Sila rin po. Triple whammy na. Yung mga cat's eyes po. Nagulat din kami kasi marami nang hindi na nagpa-function, ano? Tapos nakita ko, bakit nilagyan ito? Bakit itong lugar na ito hindi nilagyan? Bakit uneven yung mga distansya? So what I did was to get in touch with a supplier na accredited din ng DPWH. Quote mo nga kami, bibili kami. Can you just imagine, di ba? 9,900 pala ang bawat piraso ang markup. So ilang millions, million pieces ang binili dito sa buong bansa. Millions and millions of pieces. Para mas marami ho sila mahukurakot. Precisely. At nakaka-insulto na, sige, lagyan na natin yan. Hindi naman nakakaintindi yung mga Pilipino dyan. Parang ganun na. Nakaka-insulto naman kayo. Inaral din daw ni Mayor Magalong kung magkano ba ang hatian ng mga nangurakot. Mayor, kayo rin po yung nagsabi na kung pie chart yung budget para sa isang proyekto ng gobyerno, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, average kasi lumalabas ng mga 40 to 45, di ba? Pero wala pa yung profit ng contractor. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%, 30% na naman yun. Yun yung 30% na gagamitin niya. So ang tanong ko sa kanya, how will you be able to execute it? Diba? Paano mo ma-assure na quality yan? Sir, hindi sir. Mapipilitan kaming mag-substandard. Kaya walang bakal yung mga nakikitang proyekto. Kaya po yung simento napakanipis. Ganon din pati yung asphalt overlay, mga road opening. Kapag ito ay mag-fail sa design, maaaring sa construction, maaaring sa materyales. Especially kapag ito ay pumalya, nag-collapse, maaaring magdulot ito ng pagkasawi ng buhay ng nandoon sa isang infrastruktura na yun. Mayor, kung i-reduce lang po natin in simpler terms, sa bawat 100 piso nagagastusin para sa proyekto ng gobyerno pala, 30 pesos lang ang napunta sa construction, yung sa execution ng proyekto. 8% sa tax. So, VAT is 7% and 1% is bond. So 60% halos kinurakot po lahat yun? Ganun po katindi yung problema? Wow! Dilimpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Some of them are stealing 1 billion a year, more than. And if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Bukod sa pagsasalita, Mayor, meron pa ho ba kayong ibang konkretong hakbang na ginawa? I remember noong 2022, pumunta ako mismo sa office ni Secretary Bunuan. Dala ko na kung ganito kakapal na dokumento. Sabi ko, Secretary, ito yung mga substandard na project. Please, take out your district engineer there. Kasi ilang beses ko na siya sinabihan, wala pa rin. Hindi natanggal po. Sa awa ng Diyos, wala nangyari.